Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Stone Heart. Ito, Philippine Embassy, Kingdom of Bahrain. Ito ang situation sa Philippine Embassy. Giyera na, requirements pa hinahanap sa mga OFWs. Grabe, no? Anong mga requirements pang hinahanap? Kaya ito, may dialogue. Galit na ang mga OFWs na nagpunta sa Philippine Embassy sa Bahrain dahil hinahanapan sila ng requirements. Pakinggan natin to. Since yung process kasi natin, sana maintindihan ninyo na kung kami lang, pwede ipabutmod namin isa-isa. Pero ito kasi, meron ng gobyerno, that's why we ask you to bring some requirements. Requirements. Ngayon, Ba't ang dami pa na ni requirements? Ambassador Bingaliaga nandito para hindi namin kayo pahihirapan. Ang gagawin namin ay ililista namin yung inyong mga pangalan with your numbers. Guaranteed po, natatawagan namin kayo. Okay? Yeah, mas better. Hindi, ganito. Ganito. Yung makakatiis na pupunta ay na makahintay dun sa pila, okay? Dito lang kayo. Pero yung mga nagmamadali na kailangan na rin umuwi, naintindihan namin. Kaya, kukunin namin yung pangalan at numbers nyo. Rest assured po, nagtatawagan namin kayo at pupuntahan kayo ng ambahada. So, ito po si Ambassador Bingaliaga. Magulo. Papalilista kami ng information, sabi na rin sa iba nang nagtatanong, walang magbibigay bukas. Kasi bukas, kung gusto bumalik, kayo ang priority. Why? Gusto nyo magantay ko. Kaya nandito mamo. Kasi kung yung iba gusto umalis, then iiksik din yung pila. Para doon sa gusto magantay dito, i-accommodate kayo, nasa loob na kayo, hindi namin kayo itataboy. So dito naman, kung yung may iba naman, kaya naman bukas, then mas maganda. Then at least matulungan din yung iba, iiksik yung pila. Ha? Ano namin, itansyon yung number para meron kayong message, papadala namin sa WhatsApp, para sigurado kayo magandang bukas, tapos pinapatigil na rin namin para wala na ibang pupunta dito. Ganito rin kasi Wala na, reklamo na ang mga OFWs. Oh, Guys, itong pangyayari dito ngayon sa Philippine Embassy, guys, kagulo na. Nagkakagulo na daw. Nakagulo na nga yung mga misa dito. Nagpagkakagulo din dito sa embassy, guys. Tingnan nyo. Gulo-gulo na talaga. Gulo na talaga ang buong
as if you're losing. Dali, basa lang tayo sa mga comments ha. Nasa leadership kasi yan eh. Follow the leader. Pag mahina ang leader, yan, magkakagulo. Mahina sila talaga. Basa lang ako sa ano. Kawawa naman, naipit na nga sa gera, tapos ganyan pa ang embassy. Ay, Philippine Embassy, Bahrain. Tulong kayo, dami nyo pa hinihingi na requirements. Pabalik-balik pa, kabayan natin dyan. Tapos, kayo nakaupo lang at nagtatawanan pa. Yung iba umiiyak at nagmamakawa pa kahit pamasahe. Tapos, ngayon, sabi ng Marcos Jr. Administration, kailangan daw nila ng 13 billion pesos para pantulong sa mga OFWs natin na iipit sa gera. Tapos ganito, nagkakagulo sa Bahrain. Ano ba yan? Boss, Atan Vlog, nagkagera na, may requirements pa? Rex Mesola, maghanap kayo ng safe lugar, sabi ni BBM. Ano mga requirements? I don't know kung totoo ba ito. Mag-submit na lang kayo kasi ng requirements. NBI certificate, NSO birth certificate, PhilHealth number, TIN number, ano pa, SS number, para, ay nako, ano pang, pati pa, house sketch, para alam ng eroplano kung saan kayo dadra. Christopher Carculan, baka need po maglagay. Arjing Wahing, noong sumiklab ng gulo 2020 sa Middle East, agarang repatriation para sa mga OFWs. Pro Duterte ka man o hindi, ay makakauwi ka. Ngayon, kailangang bangag ka para makauwi ka. Pag hindi ka bangag, manigas ka. Omare, si BBM lang ang presidente na may malasakit sa mga OFW. Gera na, kailangan pa ng mga requirements. Dinala nyo na naman kakopalan dyan. I don't know. Talagang, ito na po ang legacy ng bagong Pilipinas ng BBM admin. Requirements pa, nagkagera na. Salamat mga kaibigan. Inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan na Mugero. Siya, para gid nga muhuman ang mong kusina. Ug mo ni ang balay ni ate sa tagaan na Mugero. Mo na ni ang balay ni ate Mo na ni ang iyang mga atop sa natagaan na Mugero. So mga silupin lang. So naay tubig nga naputos. Po nga pang inom pero na may gripo pag ulan. Ingani gini siya permente. Nani gid yung kahimtang. Ingani among kahimtang busad ako kay magpasalamat sa Ginoo. Nga naay nihatag sa amo ang katabang gihapon dako kay tabang gyud. Oo, so kuha na gid kayo og tubig. Sa ilang atop nga silupin lang ang ilang atop. Pila ni katuig before? Or naman siguro ni mag 5 years. Ingani ra. So sulod sa kuha na 4 na katuig hapit na mag 5 sa paganto silang ate sa ilang balay nga tulo lang. Dahon. May mga dahon na. Okay, naara. Gripo ng gripo. Kunin ka kasalod pag ulan. May Kasi salot pa. nagahapon nga ulan, asamot. Basta, nagigay, may tibig na po, may kaning kusina. Salamat kayo sa Ginoong nagitagaan may ogsin, sa labi na sa naghatag yun, naghatod dire. Thank you gig kayo. Taaning sena, thank you gig kayo, labi na apilansang. Nagtakuan gihapon may. Nakatop na gid may karon kaya itaod na magid nila. So, kuha na katuig ti, upat na kapen, hapit na maglima. Hapit na maglima. Sa inyong pagantos nga perminti lang maulan-ulanan. Sige ra gay mig taod ani og salog na usay agpo baon na lang ni tanan ang salog kay mura Yung man salog. gihapon. Mura man gihapon. Nga sige ra man gihapon tulo kay mo malagi ni na atay income. Nga naman te sa kadugayon na sa
inyong pagpuyo wala mo nakapalit og sen. O sa ingani nga hitabo, di magid may pakapalit og sin kay pila ra kita sa akong kauban, mais na financing pa. Taman ras kaon. Tungod sa kalisod na pila kabuk akong bata diri na ko high school duha na dili lagi ko pagkakuan. Pila day mong anak te? Upat. So kuang gyud lisod gyud yung panginabuhi. Lisod kaayo na. So salamat kayo te. O sige, salamat.